May mga bagay na umiiral sa mundo ng mga tao, ngunit hindi kabilang dito. Pinagmamasdan nila tayo mula sa kadiliman, kung saan ang liwanag ay hindi nangahas hawakan. Isang batang lalaki ang tahimik na nakaupo sa isang kahoy na upuan sa harap ng balkonahe. Nililipad ng hangin ang kanyang buhok, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Akala ko dati isa lang akong ordinaryong ulila. Lumaki sa bisig ng 2 taong tinawag kong Tia at Chio, hindi ako nagtanong ng masyadong malalim tungkol sa aking pinagmulan. Hanggang sa araw na nagpakita si Tia. Ang malamig na tingin ng isang kakaibang lalaki sa gitna ng kawayan. Nang lumingon si Gamel, nawala siya ng walang bakas. Isang tingin, isang sulyap, at isang propesya na hindi pa nabubunyag. Noong gabing iyon, una kong narinig ang pangalang Mutya ng Kidlat. Isang sinaunang kapangyarihan, selyadong sa loob ng maraming siglo. At ako ang huling makakapaggising nito. Ang mga hubad na paa ay tumatak sa lupa, isang kumikinang na tagapagtanggol sa noo, isang hiyawan na umaalingaw-ngaw sa kabubatan, isang anino na umaalingaw-ngaw mula sa bubong. Nang malaman ng mga aswang na buhay ako, hindi sila tumigil. Dumating sila hindi para hulihin kundi para pumatay. Dahil ako, ang anak ng nag-iisang taong kinatatakutan nila. Pagtatapos ng pambungad na larawan, nakatayo si Gamel sa isang bagyo, basang-basa ang kanyang buhok, kumikidlat mula sa kanyang mga mata, at isang galit na dagundong na umaalingaw-ngaw sa malayo. Hindi ito kwento ng isang bayani. Ngunit ang kwento ng isang batang pinilit na maging sandata. Sapagkat kapag kumulob dadanak ang dugo, at magsisimula na ang huling laban, tagapagmana ng kidlat ni isang alamat, isang tadhana, isang hindi mapapatawad na kaaway. Sa hapon, tahimik ang kanayunan, tumatahol ang mga aso sa di kalayuan, umiihip ang hangin sa mga palumpong ng saging. Si Gamel, isang 17 taong gulang na batang lalaki, ay nakaupo sa balkonahe, nililinis ang kanyang mga kahoy na bakya. Nasanay na ako sa monotonos na takbo ng buhay sa liblib na kanayunan na ito. Walang ama, walang ina, si Uncle Berting at Tia Marg lang. At ang mga sagot ay nakatago sa likod ng bawat umiiwas na tingin. Ang kamera ay naglalabas sa pang-araw-araw na eksena, paglalaban ng damit, pagpuputol ng kahoy, pagbibisikleta sa palengke, parang normal lang ang lahat. Pero may mali. Madalas nakakaiba ang mga mata ng mga taga-nayon kay Gamel. Ang lalaki sa bukid. Hapon. Naglalakad si Gamel sa bakanting field para mamitas ng mga gulay. Bigla siyang huminto. Isang kakaibang matangkad na lalaki ang nakatayong hindi gumagalaw sa gilid ng kawayan sa di kalayuan. Gamel bumubulong. Sino-sino yun? Kinupunasan ni Gamel ang kanyang mga mata. Sa isang iglap nawawala ang lalaki na parang hindi nag-exist. The Midnight Conversation, The Secret Reveal. Nang gabing iyon, malamig ang tray ng hapunan. Tahimik na nakaupo si Gamel. Sumulyap si Tio Berting, pagkatapos ay tumayo, isinara ang pinto, at pinisil ito. Tio Berting, sa mahinang boses. Gamel, ngayon nakita mo siya, di ba? Gamel nagulat. Alam mo, napabuntong hininga si Tio Berting. Ang eksena ay lumipat sa isang maliit na bahay, ang lamparan ng langis ay kumikislap. Binuksan niya ang isang lumang dibdib, kumuha ng kakaibang tela, malambot na kumikinang.
Tio Berting, seryoso. Panahon na para malaman mo ang totoo. Ang iyong ama ay hindi ordinaryong tao. Siya ang huling albularyo tagabantay ng mutya ng kidlat, ang kayamanang hinahangad na taglayin ng mga aswang. Patchwork memory, madugong propesya. Flashback interlaced, scene of two people running away in the rainforest, ang albularyo na ama at isang buntis na hinahabol ng mga aswang. Boses ni Tio Berting. Namatay ang iyong ama sa pagprotekta sa iyo at sa iyong ina. Dinala ka ng nanay mo dito sa desperasyon. At halos 18 taon ka na naming itinatago. Gemel, nagulat, nanginginig ang mga kamay. Pero bakit wala akong nararamdaman? Ako isa lang akong meal boy na hindi marunong magluto. Pagtaas ng enerhiya, unang panginginig. Sa sandaling iyon, ang lamparan ng langis ay kumikislap at pagkatapos ay namatay. Sa labas ng bahay, isang alulong ang umalingaw-ngaw mula sa malayong kabubatan. Biglang nakaramdam ng matinding kirot sa puso si Gemel. Bumibilis ang kanyang paghina. Ang benda sa kamay ni Tio Berting ay biglang kumikinang ng maliwanag. Tio Berting, nataranta. Hindi pwede. Nagre-react si Mutya. Napahawak si Gemel sa kanyang ulo, bumagsak sa sahig. Nalantad ang kidlat na tatoo sa kanyang pulso, bahagyang kumikinang. Sa kanyang mga mata, kumislap ang kakaibang mga imahe, kulob, mga espadang pilak, dugo, at isang nagniningas na pulang mata. Mula sa sandaling iyon, hindi na ako ang Gemel ng kahapon. Hindi na ako nakatalikod. Ako ay Pain. Ako ang target. Ako ay isang babala sa paparating na bagyo. Hating gabi. Humiga si Gemel at humiga sa kama. Ang malamig na liwanag ng buwan ay sumisikat sa bintana. Sumipol ang hangin sa mga bitak ng mga tabla. Biglang isang napakaliit na click ang tumunog mula sa likod ng bahay. Simula noong gabing iyon, hindi na ako nakatulog ng maayos. May tumatawag sa akin mula sa kadiliman. At nararamdaman ko ang amoy nito. Hindi ang amoy ng lupa, ang amoy ng mga dahon, ngunit ang amoy ng dugo. At ang amoy ng mga alaala na hindi ko naalala. Lumabas si Gemel sa balkonahe. Humampas ang malamig na hangin sa kanyang balat. Nakita niya ang isang bakas ng paa sa basang putik, manipis, mahaba, mali ang hugis. Isang paos na bulong ang nagmula sa kabubatan. Nasinghot ang dugo. Sa ibang lugar, sa kalaliman ng kabundukan, isang grupo ng mga kulay abong nilalang na may kumikinang na pulang mata ang natipon sa paligid ng isang itim na apoy. Ang kanilang pinuno, si Burnok, ay tumawa ng paos. Burnok. Sa wakas ang dugong iyon ay tumaas sa ibabaw. Hindi nakaligtas ang iyong ama. Tapos hindi mo rin kaya. Dinudurog niya ang isang piraso ng lumang katad, nilagyan ang kidlat. Ang unang gabi ng pag-atake. Naghahapunan si Gemel kasama sina Chamard at Tio Berting. Tense ang atmosphere. Biglang umuungol ang aso sa bakuran. Isang itim na anino ang dumaan sa bintana. Isang putok na parang kulog, umuuga ang bubong. Tia Marg, sumisigaw. Nandito na sila. Kinuha ni Tio Berting ang karit at ang bungkos ng bawang sa ilalim ng mesa. Takot na takot si Gemel, nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit ang init ng kanyang katawan ay parang sasabog na. Hindi ko alam kung matatakot ako o magagalit. Ang alam ko lang may kakaibang enerhiya na tumataas sa lalamunan ko. Naririnig ko ang puso ko at ng ibang tao mula sa loob.
Napapaligiran na wala. Sinira ni Aswang ang pinto at nagmamadaling pumasok. Gumagamit si Theamard ng mga salamin at asin para itaboy. Nakita ni Gemel na itinapon si Berting. Tumungo muna sa isang haligi, dumudugo ang sahig na gawa sa kahoy. Mabagal na galaw, kidlat na kumikislap sa mga mata ni Gemel. Ang tagapagtanggol sa noo ay kumikinang. Masyado akong nawala. Natahimik ako ng matagal. Sa sandaling ito, naiintindihan ko kung hindi ako lalaban lahat ay mamamatay dahil sa akin. Paggising, napasigaw si Gemel sa kawalan ng pag-asa. Namamatay lahat ng tunog. Ang espasyo ay tila nagyelo. Lahat ng bagay sa paligid ay bumagal, ang kidlat lamang ang kumikislap sa kamay ni Gemel na tumatakbo sa kanyang braso na parang buhay. Gemel, walang malay. Mucha, makinig ka sa akin. Ayaw ko nang tumakbo. Siya ay sumugod sa mga aswang, isang hampas, tulad ng kulog ay nagpatumba sa tatlo sa kanila. Ang liwanag ay sumabog mula sa palad ni Gemel na nagsunog ng isang aswang hanggang sa abo sa harap ng mga mata ng lahat. Trahedya at pagpili. Pagkatapos ng labanan, nasunog ang bahay. Si Theamard ay malubhang nasugatan. Walang malay si Berting. Dumating ang mga taga-nayon, ngunit nakikita lamang nila ang isang nagliliwanag na halimaw na nakatayo sa abo. Ang mga taga-nayon pabulong. Hindi tao eh. Siya ay bagay. Nakaligtas kami ngunit nawala sa akin ang lahat. Alam ko kung mananatili sila rito, patuloy silang hahabulin. Ang tanging pagpipilian na lang ay umalis. Mag-isa ang pag-alis. Madaling araw. Binalot ni Gemel ng pinaso na benda ang kanyang sugat. Naglalakad siyang mag-isa sa mga bundok, maliit ang kanyang likod sa mapuot na mundo. Hindi na ako ang bata sa log house. Ako ang huling nagpapanatili ng mutya ng kidlat. At kung ako ang pinili ng tadhana, pagkatapos ay hayaan mo akong hamunin ang kadiliman. Tahimik akong umalis sa nayon. Bitbit ko sa aking likod ang mga sunog na labi ng aking bahay. At sa aking puso ay isang hindi kilalang takot. Si Gemel ay dinala sa pamamagitan ng karwahe na hinihila ng kabayo, sa pamamagitan ng makakapal na kagubatan at mabatong bundok. Ang daan ay tahimik. Matandang kandong sa mahinang boses. Ang aming komunidad ngayon ay ilan na lamang ang nakaligtas. At ikaw ang huling kidlat bago bumagsak ang kadiliman. Diwa at Damian magkasama o magkaaway. Bumukas ang tarangkahang gawa sa kahoy. Pumasok si Gemel sa tabong nayon, kung saan nagtitipon ang natitirang mga inapo ng mga albularyo. Tahimik ang espasyo. Huminto ang lahat at tumingin sa kanya na parang estranghero na nagdadala ng panganib. Ang paraan ng pagtingin nila sa akin ay parang pagtingin sa isang fuse na malapit ng sumabog. Diwa, ang maliksi na batang babae na may malamig na tingin, humakbang pasulong. Diwa, kung ikaw ang tagapagmana ng mutya, patunayan mo ito. Dito, ang mga himala ay hindi para sa mahihina. Si Damian, ang matangkad na batang lalaki na may mahigpit na tingin, tumango lamang, ngunit ang kanyang mga kamay ay puno ng mga galos at lumang dugo. Siya ang nakapatay ng 2 aswang noong siya ay 14 na taong gulang pa lamang. Ang mga pagsubok sa kaligtasan. Matandang kandong nangungusap sa lahat. Ang sinumang nagdadala ng mutya ay may kidlat sa kanyang dugo. Ngunit para magising ito, kailangan niyang madaig ang apoy, tubig at ang kanyang sarili. Nagsisimula ang mga pagsubok, pagtawid sa matataas na talon, pagtapak sa mga pulang baga,
nakatayo sa gitna ng sealing spell upang subukan ang kanyang isip. Maraming beses na nabigo si Gamel, nahuhulog, hinihingal, nanginginig sa takot. Nakatingin sa kanya si Diwa ng masama. Si Damian ay tahimik, ngunit palaging tahimik na sumusuporta sa likod. Unang aralin, ang pagbagsak ay hindi ang katapusan. Isang maulan na gabi, nakaupong mag-isa si Gamel, nakabalot sa basang kumot, iniisip sa sarili. Gamel, pabulong. Hindi ako bayani. Ayokong may magsakripisyo para sa akin. Tahimik na umupo si Diwa sa tabi niya. Diwa, sa tingin mo ba pipiliin nating lumaban? Walang pinipili na maging armas. Ngunit kung hindi tayo lalaban, humihina lang tayo ng mga bangkay. Binigyan niya si Gamel ng isang maliit na anting-anting na inukita ng kidlat, ang simbolo ng unang pagtitiwala. Tumataas, unang kontrol ng enerhiya. Sa isang sesyon ng pagsasanay sa gabi, nang biglang inatake si Damian ng isang ligaw na aswang, si Gamel ay likas na sumisigaw at indayog ang kanyang braso, kung saan ang unang mahinang kidlat ay bumubuga. Ang aswang ay napatumba. Hindi malakas pero sa unang pagkakataon, naramdaman ko. Liwanag. Sa akin. Hindi sa ibang tao. Akin. Nagsisimulang magbago ang mga tingin ng komunidad. Tumango ang matandang kandong. The other albularios begin to call Gamel Willa his new title, tagapamana ng kidlat. Nagsisimula siyang matuto ng mga protection spell, mga diskarte sa pakikipaglaban, at kung paano gamitin ang sinaunang enerhiya sa pamamagitan ng kalikasan. Nakatayo si Gamel sa bangin, ang buhok ay lumilipad sa hangin, ang mga kamay ay nakakapit sa kanyang tagapagtanggol sa noo na may nakaukit na kidlat. Hindi ko akalaing magagawa ko ang anumang bagay na mahusay. Pero ngayon hindi ko ipinaglalaban ang tadhana. Lumalaban ako para sa mga taong naniniwala sa akin. Ang langit ay kulay abo. Sa gitna ng baryong albularyo, isang mabigat na sako ang nahulog sa lupa. Isang mabahong amoy ang kumakalat kung saan-saan. Binuksan ito ni Damian, sa loob ay ang ulo ng isang albularyo na nagbabantay sa hangganan, dilat pa rin ang mga mata sa takot. Diwa, nakakuyom ang kamao, nanginginig ang boses. Sila dumating na. Hindi ko pa nakakabisado ang mutya. Ngunit hindi ako hinintay ng digmaan. Ang kadiliman ay bumagsak sa Isla Verde. Makulimlim ang tanawin sa kabundukan, tumataas ang itim na usok mula sa maraming direksyon. Madilim na kulay abo na nilalang, mahabang kuko, sumisitsit sa ilalim ng blood moon. Sa gitna ay isang higanteng figura, si Burnok, ang pinuno ng angkan ng aswang, na may hawak na sibat ng mga buto ng tao. Burnok ungol. Panahon na para patayin ang huling liwanag. Yung anak ng albularyo. Puputulin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Nagsisimulang gumalaw ang mga aswang, umaatungal na mga yapak na yumuyurak sa kakahuyan. Paghahanda sa battle line, mga huling salita sa kadiliman. Ang albularyo ay nagtitipon, si Gamel ay nagsusuot ng headband, ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang kahoy na tungkod na may nakaukit na spell. Inaabot ng matandang kandong kay Gamel ang isang glass vial na naglalaman ng New Lightning Spirit. Old Kandong. Ito ang huling salita ng iyong ama. Bagaman hindi ka handa, ang larangan ng digmaan ay hindi nangangailangan ng isang tao para maging handa, isang tao lamang na hindi tumakas. Scene 4, The Battle Erupts. Tunog ng busina ng kagubatan. Magkaharap ang magkabilang panig sa ilalim ng matingkad na pulang liwanag ng buwan. Pumila si Gamel at ang albularyo.
Nagmamadaling lumabas ang mga aswang mula sa kakahuyan na parang rumaragas ang alon. Tumalsik ang dugo, umaalingaw ang hiyawan. Narrator. Hindi pa ako pumatay ng sinuman. Ngunit noong gabing iyon gumamit ako ng kidlat para iligtas ang isang tao sa unang pagkakataon. Indayog ni Gemel ang kanyang kamay, kumikidlat sa dilim, nasusunog ang isang aswang sa himpapawid. Si Diwa ay nasugatan. Si Damian ay humarap ng tatlo ng sabay-sabay. Isang matandang manggagamot ang nakagat ang lalamunan. The encounter, the fateful fight. Lilitaw si Burnok. Nagyelo ang lahat ng hangin. Humakbang siya pasulong, may dugo sa mga kamay, huminto ang mapupulang mata kay Gemel. Burnok, malamig ang boses. Ang iyong mga mata. Parang sa nanay mo lang. Gemel, natigilan. Kilala mo ang aking ina. Burnok, nakangiti. Hindi lang yun. Minahal ko siya. Pero pinili niya ang iyong ama. Kaya pinatay ko siya gamit ang aking mga kamay. Sumisigaw si Gemel. Ang kidlat ay bumaril mula sa kanyang kamay nang hindi namamalayan, ang lupa at mga bato ay nabasag. Nagsisimula ang tunggalian. Nawalan ng gana si Gemel at ang paggising. Ibinagsak ni Burnok si Gemel, umaagos ang dugo sa noo, nanginginig ang mga kamay. Itinaas ni Burnok ang sibat para tapusin siya. Diwa, sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Gemel, huwag sumuko. Ikaw ang aming huling ilaw. Sa sandaling iyon, ang imahe ng ama ni Gemel ay lumilitaw sa kanyang isip, ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Boses ng ama tunog malalim. Hindi ka pinili ni Mucha. Ikaw ang gumising kay Mucha. Ang buong katawan ni Gemel ay kumikinang, hindi na isang maliit na kidlat, ngunit isang ipo-ipo ng kidlat sa paligid niya. Ang kahoy na tungkod ay nagiging isang buhay na haligi ng kidlat. Lahat sa paligid niya ay nanginginig. Paghuhukom, bumagsak si Burnok. Tumalon si Gemel, umuungal ng malakas, at gumamit ng kidlat para mabutas ang baluti ni Burnok. Napasigaw si Aswang sa sakit. Naluluhang tumingin sa kanya si Gemel. Gemel. Para sa aking ama, para sa aking ina, para sa lahat. Tatapusin ko ang sumpang ito. Tamaan ng kidlat si Burnok. Slow motion, gumuho siya hanggang abo habang umaalingaw sa kabubatan ang kanyang huling sigaw. Ang kalmado pagkatapos ng bagyo. Kinaumagahan. Nasusunog ang katawan ng aswang sa buong kabubatan. Nakaupo si Gemel sa tabi ng puntod ni Kandong, nakatayo sa likuran niya sina Diwa at Damian. Lumabas ang buong komunidad mula sa kanilang mga pinagtataguan, tinitingnan si Gemel ng may pasasalamat at paggalang. Hindi ko ginustong maging bayani. Ngunit kung tawagin ako ng tadhana na tumayo, hindi na ako atras. Hindi na Gemel. Ako ang tagapagmana ng kulog. Hindi pa tapos ang laban. Dahil kapag iniisip natin na tahimik ang lahat, alam ng kadiliman kung paano bawiin ang teritoryo nito. Pagbaril, dugo ang dumudugo sa lupa. Ang mga matatandang albularyo, dating mga haligi, ngayon ay hindi kumikibo sa lilim ng kabubatan. Si Burnok ay nakatayo sa gitna, nababalutan ng dugo, ang mga mata ay kumikinang na pula. Ang mga nabubuhay na aswang ay sumisigaw sa pagdiriwang. Burnok, ungol. Dito na magtatapos, anak ng liwanag. Ikaw ay isang batang lalaki lamang, nagmamana ng marka, hindi ang kapangyarihan. Bumagsak si Gemel at ang espiritu ng kanyang ama.
Suray-suray si Gemel, nababalot ng dugo ang mga kamay, nakalapat ang mga tuhod sa lupa. Napunit ang dumadagundong na tagapagtanggol sa noo. Natumba si Diwa, nawala ng malay si Damian. Dahan-dahang lumapit si Burnok, nagtatagumpay na tumatawa. Ako wala nang natitira. Walang lakas. Walang mga kasama. Tanging ang katahimikan ng kawalan ng pag-asa. Isang bulong ang naririnig, hindi mula sa labas, kundi mula sa kaibuturan ng Gemel. Biglang dumidilim ang kalangitan. Sa espiritual na espasyo, isang pamilyar na figura ang humakbang pasulong, mga mata na parang kidlat sa madilim na gabi. Ang ama ni Gemel, espiritu, malakas, malalim na boses. Anak, hindi nila kailangan ng bayani. Kailangan nila ng apoy na hindi namamatay. Gemel umiyak. Hindi ka kasing lakas ko Ama. Mali. Mas malakas ka kaysa sa akin dahil lumalaban ka hindi para sa katanyagan, kundi para sa pananampalataya. Mag-transform sa isang buhay na kidlat. Bigla ang langit ay kumidlat sa Gemel. Ang kanyang katawan ay kumikinang. Ang sugat ay naghihilom. Ang kanyang mga mata ay naging matingkad na pila. Ang kahoy na tungkod ay nasusunog, pagkatapos ay naging isang kidlat na sibat, umiikot sa hangin, pagkatapos ay dumapo sa kamay ni Gemel. Burnok umatras na bigla ang mga mata. Hindi kaya hindi ito mortal na kapangyarihan. Gemel, malamig ang boses, mapagpasyahan. Hindi mortal. Lahat ng bumagsak para makatayo ako ngayon.